10 senyales na sinusubok ng Diyos ang iyong pananampalataya. Una, kapag ginawa niyang miserable ang iyong buhay, may mga panahon na tila ginugulo ng Diyos ang lahat sa iyong buhay. Nawawala ang kapayapaan, nagiging magulo ang mga plano, at tila puro kabiguan. Pero hindi niya ito ginagawa para sirain ka, kundi para baguhin at hubugin ang iyong puso. Kahit isa kang mananampalataya, hindi ibig sabihin niyan ay wala nang darating na problema sa iyong buhay. Ang pananampalataya ay hindi proteksyon laban sa pagsubok, kundi ito ang lakas upang mapagtagumpayan ang mga ito. Kapag wala ka ng ibang mapanghawakan kundi siya, doon mo mararanasan ang tunay na lakas at kapayapaan na mula sa Kanya. Hebreo 12 verse 6. Sapagkat ang itinutuwid ng Panginoon ay yung Kanyang minamahal. Pangalawa, kapag laging walang kasagutan ang panalangin, kapag tila hindi sumasagot ang Diyos, hindi ibig sabihin ay walang nangyayari. Sa katahimikan niya, tinuturuan kanyang magtiwala sa tamang oras at kalooban niya. Ang bawat hindi pa ngayon ng Diyos ay may dahilan upang ihanda ka sa mas mabuting kasagutan kaysa sa hinihingi mo. Awit 37 verse 7, manatili kang tahimik sa harap ng Panginoon at maghintay ng buong pagtitiwala sa Kanya. Pangatlo, kapag parang walang katapusang problema, kapag dumarating ang mga problema na parang walang katapusan, huwag mawalan ng pag-asa. Ang bawat pagsubok ay may layunin, pinapalakas ka ng Diyos at tinuturuan kang manindigan sa pananampalataya. Tandaan, walang problema ang ibinibigay niya na hindi mo kayang pagtagumpayan kasama siya. Santiago 1 verse 3, ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Pang-apat, kapag pinaparamdam sa iyo na parang walang Diyos, may mga sandaling tila wala ang Diyos, parang hindi ka niya naririnig o pinapansin. Pero huwag mong kalimutan, ang pananampalataya ay hindi batay sa pakiramdam kundi sa tiwala. Sa mga panahong tila tahimik siya, madalas iyon ang mga oras na pinakamas malapit siya sa iyo. 2 Corinto 5 verse 7, lumakad tayo sa pananampalataya, hindi sa paningin. Pang-lima, kapag pakiramdam mong minamalas ka, kapag tila puro kamalasan ang dumarating, isipin mong baka hindi ito malas kundi pagdidisiplina at pagtutuwid ng Diyos. Tinatanggal niya minsan ang mga bagay na naglalayo sa iyo sa Kanya upang matutunan mong siya lang ang tunay na sandigan. Roma 8 verse 28, ang Diyos ang gumagawa ng lahat para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Pang-anim, kapag tinanggal niya ang mga bagay o taong mahal mo, kapag may inalis si Diyos sa buhay mo, huwag agad magreklamo. Maaaring tinatanggal niya ang mga bagay o taong humahadlang sa Kanyang plano. Ang pagkawala ay madalas simula ng pagpapala. Jeremiah 29 verse 11, alam ng Diyos ang mga plano niya para sa inyo, mga planong magdudulot ng mabuti at hindi masama. Pang-pito, kapag naantala ang iyong tagumpay, kapag pakiramdam mo ay napag-iiwanan ka na, tandaan mong hindi pa tapos ang Diyos. Ang delay ay hindi rejection, kundi preparation. Pinaghahanda ka niya para sa tamang panahon ng Kanyang pagpapala. Ecclesiastes 3 verse 1, may panahon para sa lahat ng bagay sa ilalim ng langit. Pang-walo, kapag may pinapagawa siyang mahirap sundin, kapag pinapagawa sa iyo ng Diyos ang isang bagay na labag sa iyong kagustuhan, huwag umatras. Sinusubok niya kung susunod ka kahit mahirap. Ang tunay na pagsunod ay sukatan ng pagmamahal. 1 Samuel 15 verse 22, mas mainam ang pagsunod kaysa sa handog. Pang-siyam, kapag wala kang lakas o pag-asa, sa panahong pagod ka na at parang gusto mo nang sumuko, doon mo mararanasan ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Sa iyong kahinaan, siya ang nagiging lakas mo. Huwag kang matakot dahil hindi siya kailanman bumibitiw. 2 Corinto 12 verse 9, ang biyaya ko ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. Pang-sampu, kapag tinuturuan ka niyang maghintay, ang paghihintay ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng pananampalataya, pero sa bawat paghintay, tinuturuan ka ng Diyos ng pagtitiyaga, pagpapakumbaba at pagtitiwala. Tandaan, ang mga nagtitiyaga ay laging may gantimpala sa dulo. Roma 12 verse 12, magsaya kayo sa pag-asa, magtiyaga sa kapighatian at maging matapat sa pananalangin.